So what's up mga ka-rider, welcome sa second part ng ating solo ride going to Ternate Highlands here in Cavite. This is the second part mga ka-rider, so get along with me on my solo rides, and we will have an important side topic also related doon sa side topic na pinag-usapan natin on the first part of our solo ride. So samahan niyo ako mga ka-rider. Also, on the second part, makikita niyo yung ganda ng nature doon sa ating pupuntahan sa Ternate Highlands. Actually, this is not yet the polluted area. Nope. Napakalinis, napakaganda, magubat, at hindi congested. Certified heaven for riders. Re-refuel man tayo, and then just a few minutes itutuloy na natin ang ating biyahe. Mga ka-rider, ang ating side topic dito sa ating second part is about COPA, a very significant topic with regards sa ating channel in general, at particularly sa ating mga ina-upload na mga videos. COPA stands for Children's Online Privacy Protection Act. Yan po ang kanyang ibig sabihin. So we will talk about it at ang kahalagahan nito sa ating mga videos mga ka-rider. So get along with me. Pag-usapan natin ang kahalagahan ng act na ito para sa atin na mga vlogger. So ayan mga ka-rider, nakapag-refuel na tayo and we're headed to continue our solo ride to Ternate Highlands. Currently nandito tayo sa boundary ng Naik at Ternate, Cavite. At starting going na tayo ng ating location, prospected location, the Ternate Highlands. Mga ka-rider, mayroon tayong slight na pinagbago sa pangalan ng ating channel. From our Hyperion Rider Vlog, we decided to be specific with our channel name and make it to Hyperion Rider Motovlog, just to specify our niche or kung ano ba talaga yung nilalaman ng ating channel in general, which is the motovlogging. So mga ka-rider, from now on our channel will be called Hyperion Rider Motovlog. Salamat mga ka-rider. So go na tayo sa ating topic while taking our route to our destination. Yung COPA mga ka-rider, as we said earlier, stands for Children's Online Privacy Protection Act. Isa ito sa pinakamahalagang bagay na ini-implement ni YouTube when it comes to the uploaded videos ng lahat ng mga vloggers. So yun nga, sabi natin, we are talking about kung paano mapapadali na ma-aproba ang yung channel for the monetization. So
Ang sabi natin na on the first part of our solo ride, yung unang topic natin doon, kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4,000 watch hours, which is the two prime requirements ni YouTube para ma-subject for a review yung inyong channel. And then kung ipapasa mo yung review, you will be automatically subjected for the eventual monetization. So ang ini-encourage natin ay kung paano mapapadali ang proseso. Yun nga yung paglilinis ng ating channel, refrain using reusable content or videos. Kailangan mga sarili mong creation ang iyong i-upload para maiwas ka sa mga deeper review o pagka-hold ng iyong mga videos para sa masusi pang pag-review ni YouTube kung meron nga makikita mga discrepancies. So isa nga sa sureball na discrepancies ay kung yung ang inyong mga videos, mga ka-riders, ay nag-i-involve ng bata, whether it is intentional or unintentional, mga ka-rider. Pag may bata na involved sa inyong video, subject on hold po agad yan for deep review, which yun nga ang effect syempre sa channel natin at sa proseso ng review for monetization ay mapapatagal, kasi nga dahil doon sa COPPA, the Children's Online Privacy Protections Act na ini-implement ni YouTube. So yan, mga ka-rider. So iwasan po talaga natin, na magkaroon ng involvement ang bata sa ating content or sa ating video. After all, hindi naman mga bata ang ating audience, di ba? Nope. At pangalawa, papatagal talaga siya, magiging hindrance talaga siya na mapadali ang pagka-approve ng yung channel for the monetization. Meron kasi tayong mga napapanood na mga vlogs ng kapwa natin, mga ka-riders, na although I think it is not really intentional, pero nahahagip po ng kanilang camera ang mga bata. Let us say it is not intentional, nagkataon lang talaga na nahahagip, pero during the editing hindi po nila natatanggal yon, na isasama po nila for the actual upload. So yun nga, pag nangyari po yun, mga ka-rider, you are making it hard for your channel to be monetized. Ang malala pa nito, mga ka-rider, your channel will be subject of channel strike, which is a very uncomfortable po para sa channel natin. Although very considerate naman si YouTube when it comes to this, kasi hindi ka naman kagad bibigyan ng strike for the first offense. YouTube will serve a warning sa unang offense. So pag naulit pa yon, channel strike comes in effect. So yun nga, kung maiiwasan naman natin na ma-issuehan ng warning in the first place, bakit pa natin i-pupush ang ating di ba, luck? So i-decline na lang natin. As much as possible, let us be aware of the COPPA Act or Children's Online Privacy Protection Act, at iwasan na lang natin na mapasama mga bata sa ating mga video uploads or videos contents, mga ka-rider. So napakahalaga po nito, mga ka-rider, kasi alam naman natin na yung mga contents natin, videos natin, lahat yan pinaghihirapan natin. Oo. Tapos mauuwi lang or mababawal, wala lang na pag nagkaroon tayo ng problema, lalo na nga nitong tungkol sa implementation ni YouTube ng COPPA. Wala pong lusot yan, mga ka-rider. Nope. Kung halimbawa makalusot man yan sa unang part ng review,
hindi pa rin makakalusot yan eventually, kasi habang nandyan yan sa channel mo, it will always be a subject of review, at makikita talaga ng YouTube Jam, which will be uncomfortable para sa ating channel, mga ka-rider. So ayan, tuloy tayo sa biyahe natin, mga ka-rider. We are almost there, pero tuloy pa rin ang pag-ulan. Ingat lang tayo sa ating pagmamaneho, dahil talaga namang madulas ang kalsada mag ganitong sitwasyon na basa ang pavement. Ang immediate effect nga pala niyan, mga ka-rider, pag napansin ni YouTube yung tungkol nga dyan sa pagkakasali ng mga bata sa inyong videos, it doesn't mean to be anything na kung ano man ang ginagawa ng mga bata, mga ka-rider, sa videos. It could be anything, laughing, running, talking, kahit ano po. Wala pong pinag-usapan kung anong ginagawa ng bata, basta as long na may bata sa mahagip ng inyong camera, yun na po yun, mga ka-rider. So makaka-receive ka ng email from YouTube na nagkaroon ka nga ng violation ng ganito, and then ang pinakamalala pa nito na gagawin ni YouTube is tatanggalin niya yung iyong video. Ang magiging action mo naman, available action for you, pag tinanggal ng YouTube yung video na yon involving ng mga children in your contents, you can appeal it naman. You can appeal. Kumbaga, mag-a-appeal ka kay YouTube and i-justify mo kung bakit may bata sa iyong video. Yun ang pwede mong maging action. Pero ka-rider, why go for the burden at sa hassle? After all, pwede namang iwasan. Yung pag-a-appeal, mga ka-rider, it will take time. It will take sa time talaga. Tapos alam mo naman na pwede mo namang maiwasan yung kung talagang iniwasan mo lang na magkaroon ng involvement ang bata, o kung sino mang bata, intentionally or unintentionally sa iyong video. Iwasan na lang, mga ka-rider, to get rid, o para maiwas tayo sa burden at hassle. Tapos hindi pa masasayang ang ating pinaghirapan na content at video, mga ka-rider. Mabuti nga sana kung bibigyan ka pa ni YouTube ng chance to edit or remove the particular part wherein a child is in your video. Ang problema kung diretsong burahin ni YouTube yun, so wala na, mga ka-rider. So ayan, mga ka-rider, nandito na tayo sa ating location. Nasa Highlands na tayo ng Ternate. So much for our topic about Copa. Let's enjoy the scenery at let's enjoy the ride, mga ka-rider. This is really this location, mga ka-rider, is perfect for riders, diba? Tingnan nyo naman, napakaganda ng road matched with the beautiful scenery of virgin forest. So kung gusto nyo rin lang i-enjoy ang ride, kaysa naman makipagsiksikin tayo sa urban areas, why not take it kung nandito lang naman tayo sa malapit sa Cavite? Get over here! Why not take the ride or your riding passion here at Ternate Highlands. Dito, mga ka-rider, na kompleto, magandang kalsada, meron din mga curbs doon sa mga hilig mag-banking, at ang pinakamaganda nito, mga ka-rider, hindi siya congested. So mabibigyang laya po natin ang ating sarili pagdating sa ating riding passion. Diba, tingnan nyo, napakaganda, napakasarap mag-rides dito, mga ka-rider.
Meron kasing isang rider's destination tayong rider na very popular. Alam naman natin to, lahat ng rider alam to, di Marilaki sa Rizal. But Marilaki is somewhat congested na rin kasi talagang ito dinadaanan ng mga public and private transport. So kaya nga madalas nagkakaroon ng hindi magandang pangyayari doon dahil nga sa sitwasyon na marami na talagang gumagamit ng road na yon. So para sa ating mga rider, suggestion natin, take the Ternate Highlands as alternative. Ito yung daan papuntang Kaibiyang Tunnel on the left, pero hindi po tayo pupunta ng Kaibiyang Tunnel ng rider dahil as we heard, meron po ngayon dong nagbabantay kasi nga hindi pa naman eliminated ang quarantine. Nagkakaroon na ng congestion ng mga riders doon sa Kaibiyang Tunnel. Ang pupuntahan natin ay yung end of the road ng Ternate going to Kailabni Resort, mga rider. Madadaanan natin ang Marine Base, which is also a tourist attraction and riders attraction nung hindi pa nangyayari yung sitwasyon na ito na kinakaharap natin na krisis. So tingnan nyo naman mga rider, napakaganda ng way. Talagang mabibigyan laya natin ng sarap ng pag-ride. Get over here! I really recommend this place, mga rider. Siyempre, una natin kasing consideration safety. Kung tumatakbo kasi tayo sa mga congested areas ng urban areas, nababawasan yung safety kasi sa dami nga ng sasakyan. Isip hindi ka naman pwedeng, kumbaga limitado lang ang iyong takbo when it comes sa urban areas dahil sa dami ng mga nakakasalubong at nakakasabayan na sasakyan. So at least dito makakapag-banking ka pa, diba? Clear yung kalsada, o meron kang makakasabay, manaka-naka lang. Kompleto pa ng beautiful scenery of a virgin forest. Napakaganda mga ka-rider. I enjoy this ride so much, kaya nga kung meron lang tayong pagkakataon mga ka-rider, bumabalik talaga tayo dito sa lugar na ito. Mas malapit ito kumpara kung pupunta tayo ng Marilaki. Kung ano naman ang kagandahan na meron sa Marilaki when it comes to sa ganda ng kalsada, hindi naman papahuli sa lugar, papahuli sa ganda ng road itong Ternate Highlands. So mga ka-rider, we're almost approaching the Marine Base mga ka-rider. Siguro ngayon wala nang mga turista o mga riders na nakatambay ngayon dito sa Marine Base kasi nga sa current crisis na nangyari. Anyway, dadaanan natin siya. Ito na siya mga ka-rider, ang Marine Base. Yan, so walang tao. Linis. So tuloy tayo mga ka-rider. Actually mga ka-rider, this road na tinutumbok natin comes to a dead end pagdating sa gate ng Kailabni Beach Resort. Sa gate po ng Kailabni Beach Resort, doon po nagtatapos ang private road na ito. I mean public road. Apo. So we're almost there mga ka-rider. There was a time, I think year 2015, noong hinawakan natin security officer in charge ang Kailabni Resort. Kaya more or less we have history of knowing this place. At tatandaan natin na marami rin mga riders ang talagang nagsasadya rito for picture taking
And yun nga, isa rin sa destination nga nila ng mga ka-riders natin. At that time, hindi pa active riders ang inyong lingkod. So nandito na tayo, mga ka-riders. So ayan, sa harapan natin merong isang sasakyan. So yung nakikita natin mga ka-riders sa dulo, yung merong transmitter na yan, antenna transmitter. Diyan po yung gate ng Kailabni Beach Resort, at diyan po nagtatapos ang public highway na ito. So dead end na po yan, hindi naman po makakapasok ang mga pribadong citizen dyan unless kung meron silang business na gagawin dyan sa loob ng resort na yan. So dito lang tayo sa labas. Okay, magkakandak tayo ng ilang picture taking. Nalamdaman natin kaunti ang scenery, and then eventually babalik na rin tayo. Ayan o, buhay na buhay ang wildlife dito, mga ka-rider. Merong isang kaibigan natin na naglalakad dyan sa yan, kung makikita ninyo yan, lalakad-lakad siya. Isa yan sa attraction dito sa area na to, kasi hindi gaanong nagagambala dito yung wildlife, kaya may makikita pa tayong mga ganyan, ka-rider. Meron ding mga ano pa rito sa lugar na ito, yung tinatawag nila na baboy damo. Opo, meron pa po mga baboy damo sa lugar na ito. Alam po natin kasi nga the year 2015 dito tayo nagtatrabaho, kaya alam natin na kahit pa paano hindi pa masyadong gambala ang lugar na to, at ang wildlife dito existing pa, although hindi naman ganun ka-hectic ang mga species, pero marami pa rin wildlife na makikita natin dito na hindi na natin nakikita sa ibaba or sa urban areas. Get over here! Yan, tulad ito yung mga monkeys na yan, pag may mga bisita, lumalapit yan sila kasi nabibigyan sila ng pagkain. Wala po nagbabawal dito na bigyan ng pagkain ng mga yan. Pag lumalapit, pwede silang bigyan. Kaya nga natuto silang lumapit sa tao at hindi sila mailap. So prepare na lang natin ang ating cam for some souvenir pictures natin. At maya-maya babalik na rin tayo sa ating way bago tayo abutin ng dilim sa daan. So from here makikita natin na mayroong may mga signage na nakalagay sa gitna ng kalsada, a few meters from where we are parked, na no parking area. Ibig sabihin hindi na talaga pwedeng lumampas pa doon sa signage na yun kung magpa-park na parking, unlike before na pwede ka talagang makalapit hanggang doon sa malapit sa gate. Ngayon distansyado na about 100 meters ang layo sa gate, hindi na pwede mag-park ng sasakyan. So back to our side topic, mga ka-riders, ha. Let us not forget yung pinag-usapan natin tungkol doon sa COPPA, or the Children's Online Privacy Protection Act. Pinag-uusapan natin ito para na rin sa atin, kaya sabi natin, para hindi tayo mahirapan na ipasa ang review para sa monetization ng ating channel. Pangalawa, para hindi masayang pinaghirapan nating videos and content, kasi para hindi tanggalin ni YouTube kasi pinaghirapan natin gawin yan.
at overall para rin sa overall health ng ating channel, na hindi tayo magkaroon ng mga negative na mga restrictions coming from YouTube. Kasi mga ka-rider, pag nagkaroon tayo ng mga negative na mga ganyan restrictions, kahit nga mga copyright strikes or katulad nga nitong violation sa COPPA, sa Children's Privacy, Children's Online Protection Act na yan, negative effect po yun para sa ating channel. So as much as possible, kung kailan magagawa naman natin na maging clear, magiging advertiser friendly ang ating mga video, iwasan na lang natin. As I said earlier, pwede niya namang i-appeal kung sakaling magkakaroon kayo ng strike with regards to involvement ng mga bata sa ating videos. Ang problema po nun is yung time consuming, hassle, sa yung burden. Maiwasan naman lahat yun kung iiwasan na lang natin na magkaroon ng exposure ang bata sa ating mga videos, kasi nga mahigpit talaga si YouTube sa children's protection. Kaya yung mga ka-rider, iiwasan po natin. Kung halimbawa sa pag-i-edit, nakipansin natin na nahagip natin may mga bata, may bata, grupo man yan o nag-iisa, nahagip na ating camera. During the editing process, gawa na lang po natin ang paraan na ma-delete yung particular portion na yun involving ng bata para hindi na masali o ma-expose ang bata sa ating eventual video uploads. Let us delete that part, mga ka-rider. Let us be clear of it para na rin sa welfare at pagiging madali ng pagpasa ng ating channel for review and eventual monetization po, mga ka-rider. So yan, tapos na tayo mag-picture. We have taken our souvenir pics and we are ready to go back. We will go home now. Kakabutin pa tayo ng dilim, mga rider. So see you, mga rider. Okay, and God bless.